Kaiser 119, we are dark. Is anyone near guard, damn it? We're gonna hit. We're gonna hit. Ang eroplano ay isa sa pinaka-convenient na transportasyon upang makarating sa lugar na nais nating puntahan. Ngunit sa kabila ng mga pagsulong sa teknolohiya at kaligtasan, may mga insidente ng pagbagsak ng eroplano na nagdulot ng malaking pagkawala ng buhay at nag-iwan ng malalim na marka sa ating alaala. Ang mga pinakamatinding pagbagsak ng eroplano ay hindi lamang nagdulot ng pagkasira at kalungkutan, kundi nagbigay din ng mahahalagang aral na nagbunsod ng mga pagbabago sa mga patakaran at teknolohiya sa aviation. Kung kaya't sa video na ito, ating pag-uusapan ng 15 sa mga pinakamatinding pagbagsak ng eroplano sa kasaysayan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Tenerife Airport Disaster, 1977. Isa sa mga pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng aviation ay ang Tenerife Airport Disaster na naganap noong March 27, 1977 sa Los Rodeos Airport na ngayon ay Tenerife North Ciudad de la Laguna Airport sa Canary Islands, Spain. Ang insidente ay kinasasangkutan ng dalawang Boeing 747, KLM Flight 4805 at Pan Am Flight 1736. Dahil sa makapal na fog, nagkaroon ng problema sa komunikasyon sa pagitan ng mga piloto at ng control tower. Ang KLM flight ay nagsimulang mag-take off habang ang Pan Am flight ay nasa runway pa rin. Ang pangunahing sanhi ng aksidente ay ang miscommunication at pagkakamali sa pag-unawa ng mga utos mula sa control tower. Ang KLM pilot ay nag-take off nang walang malinaw na clearance habang ang Pan Am flight ay sinusubukang mag-exit sa runway. Ang dalawang eroplano ay nagbanggaan sa runway na nagresulta sa pagkamatay ng 583 na tao. At ito ang naging pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng aviation na hindi dulot ng terorismo. Ang aksidenteng ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa mga patakaran at regulasyon sa aviation, partikular na sa komunikasyon at safety protocols sa mga paliparan. Ang trahedyang ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng malinaw at epektibong komunikasyon sa pagitan ng mga piloto at ng air traffic control upang maiwasan ang ganitong klaseng sakuna sa hinaharap. Number 2, Japan Airlines Flight 123. Ang Japan Airlines Flight 123 na isang Boeing 747 SR-46 na may registration na JA8119 ay nag-crash noong August 12, 1985 sa Mount Takamagahara, Ueno, Tano District, Gunma, Japan. Ang flight ay mula Haneda Airport, Tokyo patungong Itami Airport, Osaka at may sakay na 509 na pasahero at 15 na crew. Sa kasamaang palad, 520 ang namatay at 4 lamang ang nakaligtas. Ang aksidente ay sanhi ng isang faulty repair sa rear pressure bulkhead ng eroplano matapos itong magkaroon ng tail strike noong 1978. Ang hindi tamang pagkakaayos ay nagdulot ng pagkasira ng bulkhead na nagresulta sa rapid decompression at pagkawala ng malaking bahagi ng buntot ng eroplano. Dahil dito nasira ang lahat ng hydraulic systems ng eroplano na nagdulot ng pagkawala ng control sa flight controls. 12 minutes lamang matapos ang pag-alis, nagkaroon ng decompression at structural failure ang eroplano. Ang mga piloto ay nagpatuloy sa paglipad gamit lamang ang thrust ng mga makina, ngunit hindi nila nakontrol ang eroplano. Lumipad ito ng karagdagang 32 minutes bago tuluyang bumagsak sa bundok. Ang aksidente ay itinuturing na pinakamalalang single aircraft accident sa kasaysayan ng aviation. Samantala, ang search and rescue operations ay nahirapan dahil sa lokasyon ng pagbagsak at kadiliman ng gabi. Ang 4 na nakaligtas ay natagpuan sa mga oras matapos ang aksidente. Ngunit maraming pasahero ang namatay dahil sa kanilang mga sugat habang naghihintay ng tulong. Gayunpaman, ang investigasyon ay pinangunahan ng Japan's Aircraft Accident Investigation Commission at natukoy na ang sanhi ay ang faulty repair ng Boeing technicians. Ang aksidente ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa mga regulasyon at pamantayan sa pagkukumpuni at maintenance ng mga eroplano. Number 3, Saudi Arabian Airlines Flight 163. Ang Saudi Arabian Airlines Flight 163 ay isa sa mga pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng aviation. Noong August 19, 1980, ang Lockheed L1011 200 TriStar na eroplano ay nag-take off mula Riyadh International Airport na ngayon ay Riyadh Air Base na patungong Jeddah, Saudi Arabia na may stopover sa Riyadh mula Karachi, Pakistan. Pagkatapos mag-take off mula Riyadh, nagkaroon ng sunog sa cargo hold ng eroplano.
Sa kabila ng emergency landing na nagawa sa Riyadh, ang sunog ay nagpatuloy at ang crew ay hindi agad nagsagawa ng emergency evacuation. Dahil dito lahat ng 301 na tao sa loob ng eroplano, kabilang ang 287 na pasahero at 14 crew, ay namatay dahil sa smoke inhalation. Ang aksidenteng ito ay naging pinakamatinding aviation disaster na kinasasangkutan ng isang Lockheed L-1011 TriStar at ang pinakamatindi sa kasaysayan ng Saudi Arabia. Ang insidente ay nagdulot ng malalim na pagsusuri at pagbabago sa mga patakaran at safety protocols sa aviation, partikular na sa emergency evacuation procedures. Ang trahedyang ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mabilis at epektibong pagresponde sa mga emergency situations upang maiwasan ang ganitong klaseng sakuna sa hinaharap. Ang mga aral mula sa aksidenteng ito ay patuloy na nag-iimpluwensya sa mga kasalukuyang regulasyon at patakaran sa aviation upang mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero at crew sa buong mundo. Number 4. Iran Air Flight 655. Noong July 3, 1988, ang Iran Air Flight 655 na isang Airbus A300B2 203 ay pinabagsak ng USS Vincennes na isang US Navy cruiser sa ibabaw ng Strait of Hormuz na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 290 na sakay, kabilang dito ang 274 na pasahero at 16 na crew. Ang flight ay nagmula sa Tehran, Iran at patungo sa Dubai, United Arab Emirates na may stopover sa Bandar Abbas, Iran. Samantala, ang insidente ay naganap sa gitna ng Iran-Iraq War kung saan maraming bansa, kabilang ang United States, ay may mga warships sa Persian Gulf upang protektahan ang transportasyon ng langis. Ang USS Vincennes sa ilalim ng pamumuno ni Captain William C. Rogers III ay nasangkot sa ilang sagupaan sa mga Iranian vessels bago ang insidente. Ang Iran Air Flight 655 ay maling na-identify bilang isang F-14 fighter jet at matapos ang ilang hindi pinansin na warning calls ng eroplano, dalawang surface-to-air missiles ang pinakawalan ng Vincennes na nagresulta sa pagkawasak ng eroplano. Pagkatapos ng insidente, iniulat ng mga opisyal ng US na ang Iranian airliner daw ay mabilis na bumababa na papunta sa direksyon ng Vincennes. Gayunpaman, isang ulat ng US Navy noong July 28, 1988 na inilabas lamang sa publiko noong August 19 ay nagsabi na ang Iranian aircraft ay within the established air route at mas mabagal ang bilis kaysa sa naunang iniulat ng Vincennes. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang kritisismo at nagresulta sa mga pagbabago sa mga patakaran sa engagement ng US Navy. Ang Iran Air Flight 655 ay isang malungkot na paalala ng mga panganib ng miscommunication at tension sa panahon ng digmaan. Number 5. Air India Flight 182. Ang Air India Flight 182 ay isang Boeing 747-237B na may registration na VTFO ay nag-crash noong June 23, 1985 sa Atlantic Ocean malapit sa baybayin ng Ireland. Ang flight na kilala rin bilang Emperor Kanishka ay mula Toronto, Canada patungong Mumbai, India na may mga stopover sa Montreal, Canada at London, UK. Ang aksidente ay nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 329 na sakay nito, kabilang ang 268 na Canadian citizens, 27 British citizens at 24 Indian citizens. Ang dahilan ng aksidente ay may isang bomba na itinanim ng mga Sikh extremists mula sa Canada. Ang bomba ay sumabog habang ang eroplano ay nasa altitude na 31,000 feet na nagdulot ng in-flight breakup ng eroplano. Ang insidente ay itinuturing na pinakamatinding terrorist attack sa kasaysayan ng Canada at ang pinakamalalang aviation disaster na dulot ng terorismo bago ang September 11 attacks noong 2001. Ang investigasyon ay nagpakita ng maraming pagkukulang sa seguridad at koordinasyon ng mga intelligence agencies ng Canada. Samantala, ang pangunahing suspect na si Inderjit Singh Rayat ay nahatulan ng manslaughter noong 2003 at sinintensyahan ng 5 taon sa bilangguan. Gayunpaman, ang iba pang mga suspect na sina Ripudaman Singh Malik at Ajaib Singh Bagri ay naaresto noong 2000, ngunit napawalang sala noong 2005 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang aksidente ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa mga patakaran sa seguridad ng aviation at nagbigay diin sa kahalagahan ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga intelligence at security agencies upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya sa hinaharap. Number 6. American Airlines 191.
Ang American Airlines Flight 191 ay isa sa mga pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng aviation sa United States. Noong May 25, 1979, ang McDonnell Douglas DC-10 ay nag-take off mula sa O'Hare International Airport sa Chicago patungong Los Angeles International Airport. Sa kalagitnaan ng pag-take off, ang kaliwang makina ng eroplano ay biglang natanggal mula sa pakpak na nagdulot ng pagkawala ng kontrol. Ang makina ay tumama sa runway na nagresulta sa pagkasira ng mga hydraulic lines at pag-retract ng mga leading edge slots ng kaliwang pakpak. Dahil dito, ang kaliwang pakpak ay nagkaroon ng mas mababang lift kumpara sa kanang pakpak na nagdulot ng pag-roll ng eroplano hanggang sa ito ay bumagsak sa isang open field malapit sa Des Plaines, Illinois, mga 4,600 feet mula sa dulo ng runway. Ang aksidente ay nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 271 na tao sa loob ng eroplano, pati na rin ng 2 tao nasa ibaba nang mangyari ito, na may kabuuang 273 fatalities na naging pinakamatinding aksidente sa aviation sa kasaysayan ng United States. Samantala, ang National Transportation Safety Board ay natuklasan na ang sanhi ng aksidente ay ang pagkasira ng pylon structure na humahawak sa makina sa pakpak na dulot ng improper maintenance procedures. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa mga patakaran at regulasyon sa aviation, partikular na sa maintenance procedures at safety protocols upang maiwasan ang ganitong klaseng sakuna sa hinaharap. Number 7. Lockerbie Bombing. Noong December 21, 1988, ang Pan Am Flight 103 na isang Boeing 747-121 na pinangalan ng Clipper Maid of the Seas ay nagmula sa Frankfurt, West Germany na patungong Detroit, Michigan, USA na may mga stopover sa London at New York City. Habang nasa himpapawid sa taas na 31,000 feet sa ibabaw ng Lockerbie, Scotland, sumabog ang isang bomba na nakatago sa isang cassette player sa loob ng isang maleta. Ang pagsabog ay nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 259 na sakay nito kabilang ang 243 na pasahero, 16 na crew at 11 na tao na nasa lupa na nagdulot ng kabuuang 270 fatalities. Ang bomba ay gawa sa odorless plastic explosive na Semtex at pinaniniwalaang itinanim ng 2 Libyan intelligence agents bilang paghihiganti sa isang US bombing campaign laban sa Libya noong 1986. Samantala, matapos ang 3 taong investigasyon ng Dumfries and Galloway Constabulary at US Federal Bureau of Investigation, 2 Libyan nationals ang kinasuhan noong 1991. Gayunpaman, noong 2001, si Abdelbasset Al-Megrahi na isang Libyan intelligence officer ay nahatulan ng 270 counts of murder at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala, ang isa pang akusado na si Lamin Khalifa Fhimah ay napawalang sala. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang kritisismo at nagresulta sa mga pagbabago sa mga patakaran sa seguridad ng aviation. Noong 2003, tinanggap ni Libyan leader Muammar Gaddafi ang responsibilidad ng Libya para sa Lockerbie. Ito ay nananatiling pinakamalala na teroristang pag-atake sa kasaysayan ng United Kingdom at isang malungkot na paalala ng mga panganib ng terorismo at miscommunication sa aviation. Number 8. Malaysia Airlines Flight MH17. Ang Malaysia Airlines Flight MH17 na isang Boeing 777-200ER na may registration na 9MMRD ay nag-crash noong July 17, 2014 sa eastern Ukraine malapit sa Kharabove, Donetsk Oblast. Ang flight ay mula Amsterdam, Netherlands patungong Kuala Lumpur, Malaysia at may sakay na 298 na tao kabilang dito ang 283 na pasahero at 15 na crew. Sa kasamaang palad, lahat ng sakay ay namatay. Ang aksidente ay sanhi ng isang Buk 9M38 surface-to-air missile na pinaputok mula sa teritoryong kontrolado ng mga pro-Russian separatists. Ang missile ay nagmula sa 53rd Anti-Aircraft Missile Brigade ng Russian Federation at nadala lamang sa Russia sa araw mismo ng aksidente. Ang eroplano ay lumipad sa altitude na 33,000 feet at nawala sa radar bandang 13:26 UTC matapos ang isang mid-air explosion. Ang wreckage ay kumalat sa isang 50 square kilometers na lugar. Samantala, ang insidente ay naganap sa gitna ng digmaan sa Donbas, kung saan naglalaban ang mga Russian-backed separatists at Ukrainian government forces.
Gayunpaman ang Dutch Safety Board at ang Dutch-led Joint Investigation Team ang nanguna sa investigasyon at natukoy na ang missile ay pinaputok mula sa rebel-controlled area. Ang aksidente ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa mga patakaran sa seguridad ng aviation at nagbigay diin sa kahalagahan ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga intelligence at security agencies upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya sa hinaharap. Number 9, Swiss Air Flight 111. Ang Swiss Air Flight 111 ay isa sa mga pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng aviation. Noong September 2, 1998, ang McDonnell Douglas MD-11 na eroplano na may registration number na HBIWF ay nag-take off mula sa John F. Kennedy International Airport sa New York City patungong Geneva, Switzerland. Ito ay kilala rin bilang United Nations Airbus dahil maraming pasahero ng mga UN workers at ang flight na ito ay nagkaroon ng problema sa kalagitnaan ng biyahe. Samantala nakaramdam ang mga piloto ng kakaibang amoy sa cockpit at ilang minuto lang ang lumipas, nagkaroon ng usok. Bagaman nagpadala sila ng pan-pan-pan signal na nagpapahiwatig ng problema ngunit hindi pa emergency, hindi nila agad nalaman na may mabilis na lumalalang sunog sa kisame ng eroplano. Nagdesisyon ng mga piloto na mag-divert patungong Halifax, Canada upang mag-emergency landing. Habang papunta sa Halifax, nag-declare sila ng emergency at sinubukang mag-dump ng fuel. Sa kasamaang palad, nawalan ng kontrol ng eroplano at bumagsak sa Atlantic Ocean malapit sa Peggy's Cove, Nova Scotia na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 229 na pasahero at crew. Gayunpaman, ang investigasyon ng Transportation Safety Board of Canada ay natuklasan na ang sunog ay dulot ng faulty wires na nagdulot ng pagliyab ng flammable insulation materials. Ang aksidenteng ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa mga patakaran at regulasyon sa aviation, partikular na sa paggamit ng mga materyales na hindi madaling magliyab sa mga eroplano. Number 10, Turkish Airlines Flight 981. Ang Turkish Airlines Flight 981 na isang McDonnell Douglas DC-10 ay nag-crash noong March 3, 1974 sa Ermenonville Forest malapit sa Paris, France na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 346 na sakay nito, kabilang ang 335 pasahero at 11 na crew. Ang flight ay mula Istanbul Yeşilköy Airport patungong London Heathrow Airport na may intermediate stop sa Orly Airport sa Paris. Ang aksidente ay sanhi ng pagkasira ng cargo door habang nasa ere na nagdulot ng explosive decompression. Ang biglaang pagkawala ng presyon ay nagresulta sa pagkasira ng mga control cables ng eroplano na naging dahilan ng pagkawala ng kontrol ng mga piloto. Ang investigasyon ay natuklasan na ang cargo door ay hindi maayos na naisara dahil sa isang design flaw sa locking mechanism ng DC-10. Gayunpaman, ang McDonnell Douglas na gumawa ng eroplano ay kinailangang mag-revise ng kanilang design at mag-issue ng mga bagong safety protocols. Ang aksidenteng ito ay nagresulta sa mga pagbabago sa mga regulasyon ng aviation safety, partikular sa mga design at maintenance ng cargo doors ng mga eroplano. Ang Turkish Airlines Flight 981 ay itinuturing na isa sa mga pinakamatinding aksidente sa aviation history dahil sa dami ng namatay at ang mga naging epekto nito sa aviation safety standards. Number 11, British South American Airways Flight 9. Ang British South American Airways Flight 9, nakilala rin bilang Stardust, ay isang Avro Lancastrian na may registration na GAGWH. Samantala noong August 2, 1947, ang eroplano ay nag-crash sa Mount Tupungato sa Argentine Andes habang nasa flight mula Buenos Aires, Argentina patungong Santiago, Chile. Ang flight ay may sakay na 11 na tao kabilang ang 6 na pasahero at 5 na crew at lahat ng sakay nito ay namatay. Ang aksidente ay naganap dahil sa controlled flight into terrain na kung saan ang eroplano ay bumangga sa bundok habang nasa normal na operasyon. Ang mga piloto ay nalito sa kanilang eksaktong lokasyon habang lumilipad sa mataas na altitude sa pamamagitan ng jet stream na hindi pa lubos na nauunawaan noong panahong iyon. Dahil dito, inakala nilang nalampasan na nila ang mga bundok at nagsimula ng bumaba, ngunit sila ay nasa mga ulap pa rin na natatakpan lamang ang mga tuktok ng bundok. Ang wreckage ng eroplano ay natagpuan lamang noong late 1990s nang magsimulang lumitaw ang mga piraso ng wreckage mula sa glacial ice.
Samantala ang huling Morse code transmission ng Stardust sa Santiago Airport na ipinapakitang Stendek ay natanggap 4 na minuto bago ang nakatakdang paglapag at inulit ng 2 beses, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin lubos na naipapaliwanag ang ibig sabihin nito. Ang aksidente ay nagdulot ng iba't ibang conspiracy theories tungkol sa pagkawala ng eroplano. Ngunit sa huli, natukoy na ito ay sanhi ng pagkakamali sa navigation. Ang insidente ay nagbigay diin sa kahalagahan ng masusing pag-unawa sa mga kondisyon ng panahon at terrain sa aviation. Number 12, the Ghost Blimp L8. Ang Ghost Blimp L8 ay isang misteryosong insidente sa kasaysayan ng aviation na naganap noong August 16, 1942 sa panahon ng World War II. Ang L8 ay isang L-class airship ng United States Navy na nag-take off mula sa Treasure Island sa San Francisco Bay para sa isang routine anti-submarine patrol. Ang blimp ay may 2 crew members na sina Lieutenant Ernest DeWitt Cody at Ensign Charles Ellis Adams. Pagkalipas ng ilang oras, ang L8 ay bumalik sa baybayin ng Ocean Beach malapit sa Fort Funston, ngunit walang sino man sa loob nito. Ang blimp ay nag-crash sa Daly City, California na nagdulot ng kaunting pinsala sa mga bahay at power lines. Ang mga lokal na bumbero ay agad na rumesponde, ngunit natuklasan nilang walang tao sa loob ng gondola. Ang mga crew members ay hindi na muling natagpuan at idineklarang legally dead. Ang insidente ay nagdulot ng maraming teorya, kabilang ang posibilidad na sila ay nahulog mula sa blimp, kinidnap ng mga Hapon o nagkaroon ng away at nagpatayan. Samantala ang L8 ay dating Goodyear blimp na ginamit para sa promotional purposes bago ito kinuha ng Navy para sa coastal patrols. Ang insidente ay nananatiling isang misteryo hanggang ngayon, at ang Ghost Blimp ay naging bahagi ng folklore ng aviation. Number 13, United Airlines Flight 553. Noong December 8, 1972, ang United Airlines Flight 553 na isang Boeing 737-222 na pinangalanang City of Lincoln ay nag-crash habang papalapit sa Chicago Midway International Airport. Ang flight ay nagmula sa Washington National Airport na ngayon ay Ronald Reagan Washington National Airport na, at ito ay patungo sa Eppley Airfield sa Omaha, Nebraska na may stopover sa Chicago. May sakay itong 61 na tao, kabilang ang 55 na pasahero at 6 crew. Sa kasamaang palad, 43 sa mga sakay at 2 tao sa lupa ang namatay, habang 18 ang nakaligtas. Ang aksidente ay naganap dahil sa isang stall habang papalapit sa paliparan na dulot ng pilot error at kakulangan ng positibong flight management. Ang eroplano ay bumagsak sa isang residential neighborhood na nagdulot ng pagkasira ng 5 bahay at isang matinding sunog sa lupa. Kabilang sa mga namatay ay sina Illinois Congressman George W. Collins, CBS News correspondent Michelle Clark at Dorothy Hunt na asawa ng Watergate conspirator na si E. Howard Hunt. Ang insidenteng ito ay naging unang fatal accident na kinasangkutan ng isang Boeing 737 na nagsimula ng serbisyo noong February 1968. Ang crash ay nagdulot ng malawakang investigasyon at nagresulta sa mga pagbabago sa mga patakaran sa aviation safety, partikular sa pamamahala ng flight at mga protocol sa emergency. Number 14, Air Philippines Flight 541. Ang Air Philippines Flight 541 na isang Boeing 737-2H4 ay nag-crash noong April 19, 2000 sa Samal, Davao del Norte habang papalapit sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 131 na sakay nito, kabilang ang 124 na pasahero at 7 na crew members. Ang eroplano na may registration na RPC 3010 ay unang na-deliver noong February 1978 at binili ng Air Philippines 20 years na makalipas. Ang flight ay nagmula sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila patungong Davao City. Ang aksidente ay sanhi ng pilot error na nagdulot ng controlled flight into terrain na kung saan ang eroplano ay bumagsak sa isang coconut plantation sa Barangay San Isidro. Samantala sa investigasyon ay natuklasan na ang mga piloto ay nagkamali sa pag-navigate sa eroplano sa mababang altitude sa ilalim ng instrument conditions na dapat sana ay umakyat sa 4,000 feet. Ang aksidente ay itinuturing na pinakamatinding air disaster sa kasaysayan ng Pilipinas at pangatlong pinakamatinding
aksidente na kinasangkutan ng Boeing 737-200. Ang aksidente ay nagresulta sa mga pagbabago sa aviation safety protocols at nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang pagsunod sa mga standard operating procedures sa aviation. Number 15, Egypt Air Flight 990. Ang Egypt Air Flight 990 ay isa sa mga pinakamatinding aksidente sa kasaysayan ng aviation. Noong October 31, 1999, ang Boeing 767-300ER na eroplano na may registration number na SUGAP ay nag-take off mula sa John F. Kennedy International Airport sa New York City patungong Cairo, Egypt na may stopover sa Los Angeles. Sa kalagitnaan ng flight, ang eroplano ay biglang bumagsak sa Atlantic Ocean mga 60 miles sa south ng Nantucket Island, Massachusetts na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 217 na pasahero at crew. Ang National Transportation Safety Board ng United States ay nagsabi na ang aksidente ay dulot ng mga aksyon ng co-pilot. Ngunit ang mga autoridad ng Egypt ay nagsabing ito ay dahil sa mechanical failure. Ang flight ay nagmula sa Los Angeles at huminto sa New York City bago magpatuloy patungong Cairo. Ang eroplano ay may 2 crew para sa 10 hours na transatlantic leg ng flight. Pagkalipas ng 25 minutes lamang mula sa pag-take off nito, ang eroplano ay bumaba ng mabilis sa isang nakakatakot na anggulo na 40 degrees at may bilis na halos katumbas ng speed of sound na lampas sa maximum safe speed para sa isang Boeing 767. Pagkatapos ng unang dive, ang eroplano ay muling tumaas ng altitude ngunit bumagsak muli na nawalan ng kaliwang makina bago tuluyang bumagsak sa karagatan. Ang insidente ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa mga patakaran at regulasyon sa aviation, partikular na sa mga safety protocols upang maiwasan ang ganitong klaseng sakuna sa hinaharap. Ang mga trahedyang ito ay nagpapakita ng mga kahindik-hindik na pangyayari na tila lampas sa ating imahinasyon. Bagamat maaring ipaliwanag ang ilan sa mga ito bilang mga pagkakamali o teknikal na problema, hindi maikakailan na ang mga ganitong kwento ay nag-iwan ng malalim na impresyon at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kaligtasan at teknolohiya sa aviation.